Plus report. Mainit-init na balita. PNP Chief Nicolas Torre ay sinibak sa pwesto mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa balita, ang ugat ng lahat ng ito ay ang umuugong na balasahan sa hanay ng mga malalaking opisyal ng ating kapulisan. Narito ang balita. Kapapasok lang po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ni Secretary Bersamin? Kanina nga, bago tayo sumipawawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya, yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Abangan natin sino magiging tagapangalaga ngayon ng Philippine National Police. At ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Torre? Flash Report! Siyempre may flash report po si Christian Yusores kaya ako sa tinatanong kung may ganap eh. Christian, go! Yes, Alvin, kakakumpirma lang nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. Batay dito sa kopya ng sulat mula sa Office of the President, ang petsa ay August 25 ay kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at epektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang nire-relieve sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga impormasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang ina-assign o itinatalaga bilang kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Bakit kaya siya tinanggal? Bakit tinanggal? Hindi pa na retirable na ba si Hindi pa. Hindi pa, diba? Hindi pa, bata May pa. something. Bakit siya pinalitan na Christian? Oo, kasi nung itong mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking issue, Alvin, pero meron ding umuugong na problema dyan sa PNP. Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, partikular na nung nagkaroon siya ng balasahan sa ilang mga matataas na opisyal. Umalma yung Napolcom dito, parang kine-question yung utos ni General Torre na balasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP. May mga backlash din ito, no? May mga kumontra din doon sa Napolcom, may mga nagpaabot ng suporta kay General Torre. Pero sa ngayon medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related dyan sa nagiging problema sa PNP. Oh. Pero sino daw ang kapalit in the meantime? Sa ngayon, wala pang binabanggit ang Palasyo. Doris, abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang, kung sino ang posibleng humalili muna bilang tagapamuno ng Philippine National Police. Yung nasa memo, ang nag-relieve kay PNP Chief, si Pangulo mismo o si Executive Secretary? Si Pangulo mismo mula sa Office of the President ito, Alvin. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat kay Christian Yusores. First to ask question, Ms. Leia Ilagan from UNTV. Ma'am? Afternoon, sir. Sir, nag-command conference kayo ngayon. Kung pwede mo lang, sir, i-share, may bago ka bang guidance at ano po ang napag-usapan? I just reiterated our policies. I just reiterated our mga thrust at direction natin sa ating mga commanders. Because hindi naman natin ma-deny, may mga nangyayaring mga kontrobersya na dapat ma-address and make sure na ang mga commanders natin ay huwag mawala sa focus. Yun lang naman. Sir, yung 5-minute response po ba, may mga hindi pa rin nakakasunod na mga RDs sa ngayon? Ano po ang mga challenges nila at meron ka bang mga binigay na palugit doon sa mga hindi pa rin nakakasunod, sir? Kanina nagkaroon tayo nag-present ang operations office natin ng assessment regarding sa 5 minutes response policy. At lumabas na may mga
parang may 4 na regions na ang average response nung 2 weeks nila, staggered ay umabot ng 6 minutes. Inaalam natin at binibigyan ko sila ng guidance na itong 5 minutes response hindi ito absolute ha. Ito ay ginagamitan din ng diskarte based on the prevailing situation on the ground. Hindi naman ibig sabihin na lumampas ang 5 minutes, mali na kaagad. Maraming tactical considerations. Hindi yan all for one na mula Batanes hanggang Hulo, pare-pareho ang sistema. Hindi. Kailangan ang commanders on the ground ay tama ang assessment at tama ang responde at sistema na ipinapatupad. Ang bottom line lang, the police will come in reasonable time. Yung time na kaya at time na within the capability and within the expectations ng mga tao. Okay? So kanina in-stress ko, itong 5 minutes response talaga na absolute na 5 ay ina-apply natin sa mga areas na city centers na kung saan ang tao ay on transit, walang magkakakilala, hindi magkakasama, iba-iba araw-araw ang mga taong nakikita natin yan, kaya halimbawa ng city center dyan sa EDSA. Araw-araw, kahit na sinong dumadaan dyan sa EDSA, hindi man araw-araw kilala mo yung, despite na araw-araw kang dumadaan dyan sa EDSA, wala kang kakilala dyan na taga-EDSA na araw-araw nakikita mo, hindi ganon. So, ibig sabihin, walang barangay kapitan dyan. Yan yung mga lugar na dapat may pulis pag tumawag ng tulong ang mga tao natin. Ngayon, pagdating naman sa isang maliit na isla, sa isang malayong bayan, hindi ibig sabihin na dapat ang pulis kaagad after 5 minutes nandyan. Kasi nga, limitado din naman ang number ng pulis. Pag ganong mga location, 21 lang ang nasa istasyon ng pulis. At yung community na yan ay nasa remote area. Kailangan pang magbangka mula sa mainland halimbawa. So, ibig sabihin, ang responde doon ay hindi kaagad ibibigay ng pulis, kundi ang magre-responde doon, yung mga in-place na mga members din ng community. Sino yun? Ay di ang barangay. Okay? And, trabaho ngayon yan ng chief of police na nandito sa mainland, nakausap yung taga-barangay na, uy, kayo sa mga ganitong responde, kayo ang dapat asahan ng mga taong bayan dyan, ng inyong mga kababayan, na magbigay sa kanila ng unang responde, police presence, bilang aming mga force multiplier or police deputies. Okay? So, bottom line natin dito, gusto natin sa ating responde, sa 5-minute response policy, na dumating ang police within the reasonable time, within the logical time frame, within the expected time. And kung paano gawin yan, ay binibigay natin ang pagdidiskarte sa ating mga ground unit commanders. Okay? Pero sir, wala pa tayo na-encounter na yung mga LGU naman na kailangan din ay hindi naman nakatulong dun sa responde, sir. Ang LGU ngayon ay malakas na katuwang ng kapulisan dito sa ating 5 minutes response policy. Tayo nagpapasalamat. We really extend our deep appreciation and gratitude sa ating mga local government units, especially the barangay and the munisipyo. Okay? Thank you. And next to ask question, Sir Ma. Mr. Ann Malonzo. Sir, nitong mga nakaraan sa Napolcom, may mga sinampahan ng kaso na si General Macapas dahil doon sa alleged na irregularity doon sa paghuli ng mga patidongan. At kanina lang may sinampang kaso against HPG personnel, yung chief officer po ng Limbas before. Nakaraan yung mga pulis sa Caloocan. Sir, ano pong reaksyon nyo dito? Well, ako nagpapasalamat na ang Napolcom ay nagiging katulong natin sa pag-enforce ng disiplina sa ating organisasyon. We appreciate yung action sila at tulong nila. Sa ngayon ay nire-review natin ang internal disciplinary machinery natin para malimit din yung paglabas ng mga ganong klaseng instances na kung pwede natin ma-resolve sa loob ng PNP ay gagawin natin. Because I do understand that the first instinct dapat ng isang organisasyon
ay kung ma-resolve ang mga internal conflicts na ganyan, di dapat resolbahin sa sa loob ng internal disciplinary machinery. Now, the NAPOLCOM is also part of our internal disciplinary machinery, although they are not directly within the Philippine National Police, and we do appreciate their help. At it is a challenge for us to do better para mabawasan ang mga ganong klaseng insidente na nirereklamo ang ating mga police for alleged wrongdoings. So hindi niyo nakikita to, sir, as parang na-overshadow yung disciplinary mechanism ng PNP? Wala naman. Mga boss natin, ang mga yan, ang mga sa NAPOLCOM ay mga boss natin at atin silang nire-respeto at ina-appreciate ang kanilang mga action para tulungan tayo to instill discipline within the force. Sir, nung nakaraan, naglabas sila ng order yung dun sa mga reassignment. Despite this, nakikita niyo pa rin ang NAPOLCOM as kakampi ng PNP? Well, we do appreciate yung mga ganong suggestions. Kaya nga sabi ko sa sagot ko, official na sagot ko, we will convene the SOPPB para, ngayon after this we are convening the SOPPB para ma-deliberate yung mga requirements nila na yun, yung mga directive nila na i-install na mga commanders sa iba-ibang mga units. Well, at the end of the day, the ultimate responsibility rests on the Chief PNP and on the chain of command. Ang ultimate authority sa amin talaga ay ang Presidente. So, kung ano ang desire ng Presidente, yun ang mangyayari. On the matter of the directives course through the chain of command, I would rather keep it within the chain of command.